Sa video na ito ay ipapaliwanag ko kung bakit hindi dapat basta-basta lang na nag-a-upload ng video dito sa YouTube, at ituturo ko rin sa inyo ang mga dapat nyong gawin para maging mas visible ang video mo sa mas maraming viewers o ma-maximize nyo ang posibilidad na mag-viral ang video mo. So bago ang lahat, bigyan mo muna ng isang like itong video na ito at mag-subscribe ka kung bago ka pa lang dito. Maraming salamat mga Lods. So without further ado, let's go! Pag natapos mo ang pag-i-edit ng video mo, ang panibagong hamon naman na haharapin mo kung papaano mo maipapakita sa maraming tao ang video mo na yon. Ang paraan lang na alam natin ay ang i-share ang link ng video natin sa mga social media accounts natin, gaya ng Facebook. Pero sa totoo lang, may nanonood ba o may magkiklik kaya ng link ng video natin sa kamag-anak natin o mga kaibigan natin? O kakilala? Di ba wala naman? Kahit i-share sa Facebook page natin, kahit pa may ilang libo tayong followers, kakaunti pa rin ang magtsatsagang magpupunta sa YouTube para panoorin ang videos natin. Kaya sa video na ito ay magpo-focus tayo kung paano makikita ang videos natin ng mga tao na susuporta talaga sa atin at mga tao na siguradong interesado sa content natin. Alam mo ba na mas mabuti na habang gumagawa ka pa lang ng script ng video mo, alam mo na kung sino ba ang mga target mong audience, kung para kanino ba ang video na ginagawa mo, at mag-isip ka na rin ng mga salita na babagay o maglalarawan sa topic mo sa video na yon. Yan ang tinatawag na keywords. So una mong dapat pagtuunan ng pansin bago mo i-upload ang video mo ay ang mga keywords. Sobrang halaga nito mga Lods. Kahit anong ganda ng video mo pero hindi mo nilagyan ng tamang keywords, makita man ng tao ang video mo na yon, himalang-himala na. Ang keywords ang magsasabi kay YouTube kung para saan ba ang video mo at para kanino o sino-sino ba ang target audience mo. Ang keywords ang pagbabasihan ni YouTube kung kanino niya ipapakita ang video mo. Ito pa, ang keywords din ang paraan para makita ka ng mga tao na naghahanap ng video na katulad ng video mo. Pwede kanilang makita kapag nag-research sila dito sa YouTube o kahit sa Google search sa pamamagitan ng keywords mo. So saan pwedeng ilagay ang keywords? Ang keywords ay pwede mong ilagay sa title mo, sa description at sa tags ng video mo. So ang tanong, paano ang tamang paglalagay ng keywords? Para maipaliwanag ko ng ayos, ipapakita ko sa inyo ang ginagamit ko para makahanap ng tamang keywords at kung tama ba ang ginagawa kong pag-upload ng video. Disclaimer lang mga Lods, hindi sponsored ang video na ito at hindi ako kikita sa ipapakita kong app. Gumagamit ako mga Lods ng ating TubeBuddy. Mas maganda ang version sa computer pero wala akong budget para bumayad ng yearly. So syempre, hindi ko naman ipapayo sa inyo na bumayad ka agad kung nagsisimula ka pa lang. So nagtsatsaga muna ako sa mobile version at binabayaran ko ito sa halagang €2 a month. So balik na tayo sa keywords. Bibigyan kita ng halimbawa. Piliin natin itong video na to. So dito makikita natin yung mga tips ni TubeBuddy at sa na ito ay ang mga palatandaan na ginawa mo yung tips nila sa video mo. So ano ang mga tips na ito? Isa-isahin natin. Pakinggan yung mabuti mga Lods kasi napakasobrang importante nito. Una, upload high resolution thumbnail. May mga videos na ako nito pero walang gaanong nanonood dahil masyadong minamaliit ng mga baguhan sa YouTube ang halaga ng isang thumbnail. Pakiramdam nila pagsasayang lang ng oras ang thumbnail pero hindi nila alam na katulad ng title mo, nakasalalay madala sa thumbnail mo kung ikiklik ba siya ng mga tao kapag ipinakita ng YouTube sa kanila ang video mo. Kadalasan, di sila nakiklik sa video natin kapag pangit at hindi kaaya-aya ang itsura ng thumbnail natin. Panoorin nyo ang video na yon. Kung ayaw mo man o hindi, dapat mo itong panoorin. Oo mga Lods, pinipilit kitang panoorin mo yon dahil dapat mong matutunan ang paggawa at halaga ng isang thumbnail. Ilalagay ko sa description natin ang video na yon. So ang pangalawang tip ni TubeBuddy ay ang add tags to your title. Sabi nila dito na it's recommended to have at least 1 or 2 of your tags appear in your title to get more views from search and related videos for those terms. Bibigyan kita ng halimbawa para mas malinaw o mas maunawaan mo ang aktwal. Punta tayo dito sa video ko na to. Ang video ko na ito ay tungkol sa pagpapalit ng niche ng YouTube channel. Kung okay lang bang magpalit ng niche. So ang mga keywords ko dyan ay ilalagay ko sa tags. Ito ang tags na ginamit ko. Kung mapapansin nyo, ang tags ko ay naglalarawan doon sa nilalaman ng video ko. Ibig sabihin noon mga Lods, kapag may isang tao na nag-research sa YouTube o sa Google search na may kinalaman dito sa tags ko na ito, syempre lalabas itong video ko. Depende kung maganda ang rank mo
unang ginamit mo na tag sa usapin na yan. At makikita mo rin yan sa TubeBuddy. Wait, pakita ko sa inyo. Hanapin ko lang yung video na pinag-uusapan natin. Para makita mo ang rank ng tags mo, punta ka dito. So ayan, makikita nyo dito ang mga tags ko na ginamit sa video na ito. At mapapansin nyo rin dito yung kulay green na may mga numbers. Yan ang rank ng tags ko na yan. Ano ang ibig sabihin nito? Ipapaliwanag ko rin. Unahin natin to. YouTube Niche Tagalog. At may number ito na number 2 na ang ibig sabihin mga lods ay rank 2 ito sa YouTube search. Ibig sabihin kapag may nag-research ng tag na ito sa YouTube, pangalawa ang video ko sa ibibigay sa tao na yon ni YouTube. So ganyan din sa iba na ito mga lods. Pag rank 1, pang-una yan sa research. Kita nyo mga lods ang halaga ng tamang keywords. So ang tanong, paano ko nalalaman ang tamang keywords? Dito ko lang din yung ginagawa mga lods sa TubeBuddy. Punta ka lang dito. Kapag free version ang gamit mo, 5 beses mo lang ata itong magagamit. Pero kapag may bayad, unlimited to. Dito, ihahalimbawa ko ulit ang video ko na tungkol sa YouTube niche. So ang unang gagawin ko dito ay mag-isip ng keywords na sa tingin ko ay magandang gamitin para sa topic na to. So ilalagay ko dito ay YouTube niche Tagalog. Nilagyan ko ng Tagalog dahil Pinoy ang target ko na audience. Click lang natin to para sabihin sa iyo ni TubeBuddy kung okay ba yung naisip mo na yan. So ayan, kung mapapansin nyo, sabi ni TubeBuddy, ito ang bilang ng huling naghanap ng keywords na to. At ganito naman, kadami ang mga kalaban mo sa keywords na to. So kung mapapansin nyo rin dito, nakalagay dito na very good siya. So pwede mo siyang gamitin sa tags mo. Syempre, hindi naman pwedeng iisa lang ang tags mo, so iisip ka ulit ng iba pa. At yan ang isa pang maaasahan mo dito kay TubeBuddy. Tutulungan ka niya mag-isip ng magandang tags na pwede mong gamitin gaya nito. Pero syempre, para sure ka, tingnan mo din kung maganda ang ibinigay sa iyo ni TubeBuddy. Click mo lang dito, then dito. So pagkatapos nga niyan mga lods, ay lalabas ulit dito kung maganda ba siya o hindi. Okay ba mga lods? Dahil nga sabi ni TubeBuddy na dapat daw ay magpapakita ang isa o dalawang tags natin sa title natin, dito na rin tayo kukuha ng mga title na gagamitin natin. Gaya nito. Hindi man siya parehas na parehas ng tags ko, pero makikita mo pa rin dito sa title ko na ito yung keywords na ginamit ko sa tags ko na may kinalaman sa YouTube niche. Dako na tayo sa pangatlong tip, add tags to your descriptions. Sabi niya dito ay sobrang halaga daw na may mag-appear na maraming tags sa unang lines ng description natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng description. Kung mapapansin nyo, sa unang bahagi ng description ko ay gumagawa ako ng isang paragraph na may makikita ka na iba't ibang keywords ko. Yan yung sinasabi ni TubeBuddy. Then kung mapapansin nyo rin dito, nilalagyan ko ngayon ang description ko ng mga ganito. Makikita dito kung ano yung mayroon sa videos ko at nilalagyan ko rin yan ng oras kung nasaan tapat ang topic na yon. Ginagawa ko ito hindi lang para tulungan ang mga viewers ko na panoorin lang yung tapat na gusto nila. Ito ay dahil sa bawat isulat ko dito sa description natin ay makakatulong para mas malaman pa ni YouTube kung para kanino at kung ano ang laman ng video ko para malaman niya kung kanino niya ipapakita ang video ko na ito. Kasama ang palad nga lang mga lods, ang topic ng video ko na ito na about sa niche ay kakaunti ang naghahanap sa YouTube kaya ganyan lang ang views ng video ko na ito. Pero okay lang yan, huwag kang panghihinaan ng loob sa mga views. Tatandaan nyo lagi mga lods na mga video natin ay forever nang andyan sa YouTube. Kung hindi man yan magkaroon ng views ngayon, maaaring sa ibang araw, basta na lang pumutok ang views niyan. Basta tama ang optimization ng video mo, once dumating ang araw na hanapin ng mga tao ang topic na yan, laging makikita at makikita nila ang video mo. Makikita mo rin sa description ko mga lods ang email ko para kung may gusto makipag-usap sa akin, makipag-collab, or for business purpose, alam nila kung saan ako hahanapin. Pwede mo ring ilagay dyan ang link ng iba mo pang social media account. Dito naman ay inilagay ko rin yung iba kong video na pwedeng interesado ang mga viewers ko. Then ito naman ang tinatanong ng iba, kung paano daw ba maglagay ng ganito sa title. Yung ganito. Ganito lang yan mga lods. Lagyan mo ng sharp icon ang unahan, then isunod mo yung word na gusto mong ilagay. Kailangan walang space mga lods. Okay na yon. Automatic na siyang makikita kasama ang title mo. Then sa last part ng description ko, dagdag keywords ulit. Again, pagdami ng keywords,
paglaki ng chance na makita ng mga tao ang video mo kapag naghanap sila ng video na kaparehas ng topic na mayroon ang video mo. Ang pang-apat na tip ni TubeBuddy, title length. Sabi niya dito, okay lang daw umano ang gumamit ng mahabang title para mas maging descriptive o para mas ma-describe mo ng kung ano ba at para saan ang video mo. Pero wag daw gumamit ng sobra namang haba ng title dahil sobrang hihirap itong basahin. Panglimang tip, tags length. Pinapayagan ni YouTube na maglagay ng tags hanggang 500 characters. So gamitin mo itong lahat mga lods. Lagyan mo ng mas maraming tags ang video mo hanggat pwede. Pang-anim, add captions. Ang paglalagay mga lods ng caption sa video natin ay makakatulong sa mga viewers na may kapansanan sa pandinig. Pero bukod dito, sinasabi ni TubeBuddy na makakatulong din to para manguna ang rank ng video natin sa search. Pang-pitong tip, add cards. Itong cards ang nakikita nyo na nagpapop up dyan sa taas ng video natin kapag nanonood kayo. Gaya ngayon, kung mapapansin nyo, yung lumalabas sa screen ngayon habang pinapanood mo to. Pwede mong ilagay dyan yung iba mong video na gusto mong ipromote o related sa video na pinapanood ng viewers mo ngayon. Kapag nag-click sila dyan, syempre, pupunta sila sa video na inilagay mo doon sa card na yun. Pang-walo ay ang end screens. Ang end screen ay yung makikita mo lagi sa huling part ng mga videos ko. Bakit ko nilalagyan ng end screen mga lods? Yun ay para after nyong manood ng isa kong video, ipapakita ng end screen yung iba ko pang video na maaaring interesado kayo. So makakatulong yan para sa halip na umalis ang viewers nyo after manood ng video nyo, maaaring manood pa sila ng iba pang video na makikita nila sa end screen nyo. Ibig sabihin nun, magkakaroon din ng views ang iba mo pang videos. Pang-siyam, add to playlist. Ilagay sa playlist ang video mo dahil malaki ang chance na kapag pinanood nila ang video mo na yon, makikita din nila sa recommended videos ang ilang videos mo na kasama sa playlist. Kaya kung nagustuhan nila yung video mo at nakita nila sa recommended videos yung iba mo pang video, maaaring video mo ulit ang sunod nilang panoorin. Pang-sampu, syempre, hindi mawawala ang tip ng pag-share mo ng video mo sa Facebook. Kahit wala naman talagang may pakialam sa videos natin sa mga kakilala natin, sigurado namang makakapulot tayo dyan ng viewer na kahit isa lang. Diba? Ginagawa din ng iba, i-share ang mga video nila sa mga Facebook groups. Pero ipinapayo ko mga lods na i-moderate lang natin ang pag-share sa Facebook. Huwag masyadong i-share ng sobrang dami na magmumukha ng spamming kasi mga nganib naman dyan mga lods ang Facebook natin. So kung mapapansin nyo mga lods, ang lahat na tips na binanggit ko ay may kinalaman o may layunin na manguna sa rank ang video mo sa search, mas lumaki ang chance na lumabas ang video mo sa recommended videos, ang masigurado na ang gagamitin mong keywords at tags ay yung mga talagang hinahanap ng mga tao. Sa madaling salita, lahat ng ito ay importante para lumaki ang chance na maging visible sa maraming tao ang video mo. Kapag nagawa mo lahat ito at wala pa rin nanonood, ibig sabihin lang nun mga lods, ikakaunti pa ang tao na naghahanap ng topic na meron sa video mo na yon. Pero huwag kang mag-alala, lagi ko nga sinasabi dito sa channel ko na para kang nagtatanim dito sa YouTube. Bawat video na itanim mo o i-upload mo dito ay may pag-asang umusbong o mapakinabangan mo sa mga sunod na araw. Maaaring after 5 months or 1 year, bigla na lang mag-trending ang video mo, diba? Hindi natin alam. So ipinapayo ko lagi na mag-focus ka sa pagpapaganda ng quality ng videos mo. I-master mo lahat ang natutunan mo ngayon sa video na to. Yan lang ang kailangan mo at kusa nang dadating ang subscribers na tatangkilik sa mga videos mo. Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong panonood mga lods. Babush!